Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kaguluhan sa Eat Bulaga. Nagsalita na ang isang abogado na si Attorney Rene Bueno patungkol sa umano'y inagaw na YouTube channel ng TVJ Eat Bulaga na kasalukuyang ginagamit pa rin ng Tape Incorporated. Sa panayam ng kilalang vlogger at social media influencer na si Models of Manila FM kay Attorney Rene Bueno, tinalakay nila ang tungkol sa Eat Bulaga YouTube channel na ginagamit pa rin hanggang ngayon ng Tape Incorporated. Matatandaang inilabas ng Marikina Regional Trial Court ang desisyon sa kasong copyright infringement at unfair competition na isinampa ng TVJ at ipinag-utos na hindi na pwedeng gamitin ng Tape Incorporated ang titulong Eat Bulaga. Hindi rin pinayagan ang Tape Incorporated na gamitin ang jingle ng Eat Bulaga. Nakasaad din sa resolusyon ng korte ang pagpapatigil nito sa Tape Incorporated sa paglalabas ng mga lumang episode, clips at segments ng orihinal na Eat Bulaga mula nang magpaalam sina Tito, Vic at Joey sa programa noong Mayo 31, 2023. Ayon kay Attorney Rene Bueno, pwedeng ma-cite in contempt of court or 30 days na pagkakakulong pag hindi sumunod sa utos ng korte ang Tape Incorporated. Narito ang buong panayam ni Models of Manila FM kay Attorney Rene Bueno na mapapanood din sa kanyang YouTube channel na Models of Manila FM. Doon po sa utos ng korte, tingin niyo po ba magagamit na ng TVJ yung pong kanilang mga lumang segments? Magagamit nila yan kasi nag-issue na ng injunction ng ang korte. Parang lumalabas kasi sa kanila eh. Sa kanila lahat, no? Pati yung mga kasama doon segments nakalagay eh. So, doon niya, narinig ko doon sa binasa ni Tito Sen. Parang sinama eh. Sinama yung segments, no? So, kasi yung binasa ni Tito Sen parang dispositive portion lang eh. Parang kasi yung dispositive portion, it talks about injunction eh. So yung mga epekto na nung ano, no, yung mga yung mga mangyayari na. Ito po, paano pag hindi sumunod yung kabilang panig doon po sa nilabas na injunction? Contempt of court ang susunod. You might be cited for contempt of court. May may criminal aspect. May pagkaka-criminal aspect. 30 days imprisonment. Okay, pag hindi pala sumunod, hindi ka sumunod. Kaya kita mo sumunod kagad ang Channel 7. Sino magpapa-implement nun? Magpa-file ng complaint yung TVJ kung sakali? Ang court may motu proprio, cite you for contempt. Okay. So pwedeng court mismo. Pag nakita nung court, hindi tayo sunod. Pwedeng lawyer din ng lawyer ng TVJ. Magsasabi sa court, yung order nyo hindi nila sinunod, maglalabas ng utos yung... Papaisa dun sa korte. Judge, hindi sumunod. Sasite niya. Or kaya, motu proprio, the court may cite you for contempt. And then, order your imprisonment for 30 days. Yun pala. Mabigat pala pag hindi sumunod sa korte. Pero ito po kasi yung medyo issue pa hanggang ngayon Hanggang ngayon po. Kasi ang sinabi nung sa korte is all platforms, bawal na ilabas yung copyright. Ang naging issue po ngayon is yung sa YouTube channel. Na hanggang ngayon, pag last time I checked, nandun pa yung mga old videos ng Tito, Vic and Joey. Ito po yung YouTube channel na hawak ngayon ng Tape. Kasi diba napunta sa kanila yung malaking YouTube channel with 5 million subscribers. Nasa kanila, nandun pa rin yung mga lumang videos ng TVJ. So, posible po kaya pwedeng tingnan yun, baka violation of... Sino yung owner of the channel? Yun, sino yung owner of the channel? So, siya may-ari. Yun, so yun ang parang tayo dalawa. Opo. Nag-create tayo ng channel, tayo yung owner tayo yung mananagot doon kung ano yung naman ng channel. Kung kumalikot niya, ginagamit niya, pwede mo kasuhan. Okay, so yun pala yung kailangan. Kung sino yung owner ng channel, kung ang owner ng channel is yung, for example, yung sa Tape, sa kanila, sila yung responsable doon. Kailangan nila sumunod sa korte. Kung sinabi ng korte na all platforms, bawal gamitin yung copyright, ganun po yung... Actually, matagal na pinreate yun. Sino ba nag-create ng channel na yun? Hindi po, kasi ang pinag-aawayan nila yung channel na yun. Pero ang may hawak ngayon, ang kumikita ngayon, si Tape. Okay. So, yung income from that YouTube goes to Tape. Malaki yun Yun nga po. Malaki po yun. And ang issue nga doon is, bukod dun sa mga new episodes nila,
pati yung mga old episodes with Tito Vic and Joey, yung mga Aldab, Tamang Panahon, naka-visible pa rin ngayon at pwede mo pa rin i-click, pwede mo pa rin panoorin na kahit lumabas na itong sa Marikina na decision. So, yun ang kailangan tignan. So, yun pala yung mga madudugong issues yan, pwedeng ma-cite ng contempt kapag makita na hindi sumusunod. So, yun naman po ang aking pinaka gustong malaman. Pero last na lang, attorney, kayo po, paano kayo napasok sa pag-YouTube? Ganito yan napansin ko kasi yung masyadong trending yung issue of copyright and trademark. Kasi nung nasa law school ako, paborito kong subject yan na intellectual property law no? 3 units o 2 units sa amin sa law school yan. Ang aking naging professor dyan is the Director of Legal Affairs of the Intellectual Property Office, si Attorney Abelardo. So, nagkaroon ako ng interest na i-vlog, no? Gumawa ng vlog articles about trademark and copyright. And also may personal experience din ako sa pag-handle ng kaso na yan sa copyright, yan sa trademark, no? Na hindi katulad no, kay Joey nila, hindi naman kagad ini-issue yung trademark certificate It would take you 2 months, 3 months para makuha mo yung trademark certificate kasi kina-question si Joey ngayon. Ba't wala pa daw? Hindi agad yun ini-issue. May proseso pa yun. Okay. So, yun pala, kaya pala kayo napasok sa kamusta naman yung mga love kayo nung mga Dabarkads nung mga kasi hindi ako din naman kasi paborito ko yung Tito Vic and Joey. High school ako, 3rd year, 4th year high school ako, naglalaro ng basketball yung school bukol sa Xavier Gym dyan sa Green Hills. Opo. Tambay ako dyan sa may tabi ng Merida Queen Church. Kasi tanungin mo yun ng Tito Vic and Joey. Dyan sila nagpa-practice ng basketball. Ako nakatangkod doon, pinanonood ko sila. Doon pala. From the early days pala. Meron kasi silang basketball team. Alam ko, school bukol yan. School bukol na basketball team. Panahon pa ni na Richie De Horsey. Sige, thank you, Attorney. Maraming salamat po. Guys, support po natin si Attorney Rene Bueno, yung kanyang YouTube channel. Napaka-informative. Ang dami nating matututunan. Kasi syempre, importante na alam natin yung legal side at hindi yung puro fake news, puro doon tayo sa kung ano yung totoo talaga yung sinasabi sa batas. Dahil in the end, yun din naman talaga yung mangyayari at yun din talaga yung kahihinatnan ng mga kaso. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.